Good morning ulit mga kalalabs. Welcome back to another vlog. Si Papa naliligo. Ayan oh. Tayo lang, may motor. Tingnan nyo si Papa nangunguha ng seaweed. Dikya, doon sa ilalim siguro, doon sa pinakamalayo. Ligo-ligo, ligo-ligo ka diyan. Hindi malamig yung tubig na. Oop! Isubsob mo naman yung ano mo. Hintayin mo na lang sila sila. Jay, bantayan mo nga si Papa dito. Mag-ano lang ako, mag-CR lang ako mga kalalabs. Oh. Towel niya, bantayan mo lang. CR lang ako saglit. Ready nang umuwi si Tantan? Ah? Ready nang umuwi yan si Pogi? Yapo po. Yapo po. Ay sus, na-enjoy niya naman. The first beach. First beach ni ni Tantan. Ay sus. O bye-bye na po ulit. Sa susunod ulit. Ang daming mangga. Thank you, Bolo Beach Hills. And si Papa na-enjoy niya yung dagat. Naligo-ligo siya. Sarap-sarap na ligo niya kanina. Uwi na kami sa apartment. Pabalik na kami dito sa aming apartment. Yes, si Tantan andito pa rin. Ay, Tantan. Sobrang init sa Pinas. Na? Ayun siya, oh. Hindi mapakali kasi nagpapatubo ng ngipin. Nangyari sa'yo? What are you doing? Tantan? Anyway, today is the day mag-impake na ako pabalik ng Canada. Tomorrowness. Hindi pala tomorrow. Mag-impake ako, bibiyahe ako tomorrow papuntang Manila. Tapos the next day, babalik ako ng Vancouver. Bye-bye ulit. Tantan, I will miss you. Mamimiss mo si tita? Iyak ka na naman. O, tayo lang, baba ko kayo dito ay. Si Tantan, nagwawala na naman. Tantan! Huya, yung legs mo naman, nakikita sa vlog ko. Bakit ko siya? Ay, mainit dito na. Tingnan mo, Say hi! Hi! Hi pa! Hi pa! What's up, madlang people? Magbo-birthday na to next August, no? Birthday niya sa August. Ano sabi ni Papa? Papa, sunduhin mo na kami. Mes na kita. Kararating lang din ng Papa niya kagabi. Pinapasunod namin doon sa resort. Kaso nga lang, puyat siya sa biyahe. Kaya sabi ko, wag na. Kasi baka mamaya, pumunta pa siya doon, maano pa siya sa biyahe din. Uy. Nagpapatubo ng ngipin ito. Gusto niyang kagatin yung parang vampire. Yeah. Mamimiss ka kita. Mamimiss ka. Kinukuha mo kasi yung necklace ko eh. Ha? It's not a toy. Sige. What you do? Mag-impake ako. Ha? Maliligo, mag-impake oh. Upo ka din si Rin. Upo ka na. Upo na oh. Tingnan mo oh. Say hi. Bye-bye. Tama. Bye-bye. Bye-bye po. Ang gwapo. Ang lik-lik ng gwapo-gwapo talaga nito eh. Papa. Ano? Oh. What is this? This is higa na at magrolyo-rolyo.
Kumakain ako ng turon. Ang sarap. So, ito yung namimiss ko pag nagbabas ka, hinto ka sa dao, tapos bili ka ng chicharon, tapos kakain ka ng ganyan. Ang daming pwedeng bilihin na pasalubong dyan or yung kakainin mo. Kaso nga lang, di ako pwede magdala ng chicharon yata yun. Anyway, ito lang. Kain. Nandito na ako sa hotel, mga kalalabs. Alam nyo, yung plano ko talaga makaalis ng maaga sa Pangasinan. Buti na lang nagawa ko siya para maaga din ako makarating dito sa Manila at makakapunta pa ako ng Mall of Asia. Kasi may bilin si Nicole, may pinapabili siya, so kailangan kong pumunta doon. So pahinga lang ako ng siguro mga around 30 minutes and then we will go. Magagrab ulit ako papuntang Mall of Asia. Saglit lang tayo doon para makabalik agad ako dito sa hotel at makapagpahinga kasi yung flight ko papuntang Hong Kong bukas is around 5 a.m. So I need to be at the airport around 2 hours before my flight, so or 3 hours yata yun. 2, 3, 4, 5. Siguro mga 2:30 kasi malapit lang yung terminal dito sa hotel. So sa mga nagtatanong pala kung saan ako naka-stay po ako parati dito sa Savoy Hotel. Baka tanongin nyo bakit yung hotel na yan, bakit ba sobrang special nitong hotel na to? Kasi malapit ito sa airport at malapit din sa terminal ng bus. Pag umuwi ako ng Pangasinan, andyan lang siya. Pag babalik ako dito, andyan lang din siya. Si Papa Dib nga din, tinanong niya din sa akin, are you sure you still want to go, you still want to stay at Savoy Hotel? Sabi ko, oo. Kasi lang naman, one night lang naman, di ba? So, magpapalit ako ng hotel kung sakaling mag-stay ako ng 3 nights, 2 nights, ganun. Pero, one night lang kasi. Kaya sabi ko, Savoy Hotel na lang. And then, especially kung meron kang maagang flight, this is the hotel for you. So, maganda rin naman siya. And may nagtanong pala sa akin kung kasya daw yung 4 na big luggages nila. Nasagot ko na yun, I think. Depende sa room na kukunin nyo. Kasi, ang lagi namin kinukuha, kasi sa website nila, pag nag-book ka sa website or sa Agoda ba yun, yung price nila sa twin bed is mura kaysa sa single bed. Yung single bed kasi is king or queen size yata yun, hindi ko na maalala, pero lagi namin kinukuha ang twin bed kasi mura siya sa website nila. Meron din silang deluxe or special na room. So, mas mahal yon pero naka-stay na kami doon. Maganda siya. Makikita niyo yung, yung airport. Tapos, sobrang luwang. Para ka na rin yung parang yung 5-star hotel. Parang ganon. So, ako naman kasi, basta malinis at maayos yung hotel or yung room, okay na sa akin. So, kung gusto nyo, itour ko kayo ulit dito, kahit na nakita nyo ng ilang beses tong room na to. Pero iba-iba kasi kung saan ako nagstay. Madalas ang binibigay sa akin yung room dun sa kabila, yun yung merong pa-view sa sa airport. Pero ang problema, naubusan ako, kaya sa may poolside ako, and then maganda din naman siya. So this is, anong room to? Sabihin ko na lang, no, kasi pag napanood nyo naman to, wala na ako dito. I love this room, okay? Kasi mas okay siya kaysa dun sa mga pinag-istehan kong room nila dito. So this is room 1056. So i-request nyo to room 1056 kung gusto nyo ma-istehan tong room na to. Kasi mas okay siya, mas bet ko siya kaysa dun sa mga pinag-istehan ko doon sa mayroon siyang airport na airport na view. Pero kung ayaw nyo naman na may view at konting lang, pasilip sa sa haring araw, this room is good for you. Again, is 1056 room. And itutur ko lang kayo saglit. And by the way, pasensya na kayo kasi hindi na ako masyadong nakapag-vlog sa Pangasinan. So after kaming nag-outing nila Papa, nung punta tayo sa beach, ang dami kong ginawa, ang dami nangyari na ewan. Kababalaghan ba yun? Ang dami nangyari. So, ayun, alam niyo naman, di ba naikwento ko sa inyo yung about sa nangyari sa amin dun sa Kulam-Kulam. May mga nagtanong din sa amin or sa akin kung totoo. Ang dami yung nag-comment in fairness, ang dami nag-comment sa inyo na totoo daw yun, experience din nila at naniniwala kayo sa akin. Kasi, alam niyo noon pa man, kasi sila mama is
yung sa lola't lolo ko is mga ano sila, manggagamot. Pero good manggagamot yun, hindi bad manggagamot. Good manggagamot sila. And kaya si mama din, alam niya din yung mga bagay-bagay. So, noon-noon pa man. Pero hindi pa kami natatamaan ng ano, ng mga ganyan. So, parang, alam mo yun, bet nila kami na galawin or paglaruan. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong natatapakang ibang tao, wala akong masyadong kilala. Even doon sa dati naming tinitirhan, wala talaga ako masyadong kilala doon na pwedeng magawan ko ng mali at gawan din ako ng mali. Wala talaga. Siguro bored lang siya sa life or inggit, hindi ko alam kung ano. But anyway, pinagpray ko na lang na maging ano na siya, maging okay kami, and then maging okay din siya kung ano man yung pinagdadaanan nung gumawa nun sa amin. Sa mga nagtatanong kung alam ba namin kung sino, hindi po namin alam, pero may nakita si Edenil kung yung sign kung sino or kung anong place yon. So hindi na namin siya hanapin, bahala na ang Diyos sa kanya, as what I said dun sa vlog na shinare ko sa inyo. And then mayroon ding nagtanong kung ano daw yung pinagawa sa amin nung nanggamot sa amin doon sa mangkukulam na yun. So, share ko lang din, no. So, humingi yung manggagamot ng bote. Tapos, kasi nung palas part na ginagamot niya kami, si Idil kasi yung yung siya yung nagtanggal-tanggal nung kasi sa kanya ginawa yung hindi ko alam kung paano siya explain. So, pinahipan sa kanya yung pinahipan. Tapos, may pinagawa sa amin yung, manggagamot doon. So, yes. Hindi ko alam kung anong, nun, pero sabi niya, mahirapan din daw yung gumawa sa amin nun. Pero sa totoo lang, ayaw din namin malaman kung sino. Kasi, alam mo yun. Parang sabi ko, baka pag nalaman is mas, alam mo yun yung galit or parang mag-isip kami, ano bang nagawa namin sa kanya, bakit ganito, baka sugudin, parang ganun. Much better na hayaan na lang na hindi natin alam, 'di ba? So, ayun. Yun lang yung may share ko sa inyo about doon sa pangyayari na yun. And I am happy and grateful kasi merong binigay ang Panginoon para pagalingin kami na pamilya. So, sana tuloy-tuloy na hindi na kami gambalahin pa. So, sana kung may nagawa kami doon sa tao na yun, pasensya na kasi hindi ko alam kung ano, pero wali talaga akong maisip na mali. So, 'di ba? Ganun na lang. Forgive and pray for those people who hurt us. Ganun lang 'yon. Pray lang, ipagpasa Diyos yung mga bagay-bagay na nangyayari. 'Di ba? Kasi wala tayong control. Ganun talaga 'di ba? Ang Panginoon lang may alam kung ano yung totoo, kung ano yung dapat, kung ano yung mangyayari. 'Di ba, mga kalalab? So, ayun. Okay. Pahinga lang ako, kausapin ko lang si Papa Dave, and then we will go to Mall of Asia. Swimming pool pala yung view natin, oh. Ayan. Ito yung view natin. Hello. Can you see me? Can you hear me? Parang gano'n. Okay, let's do a quick room tour bago ako umalis. So, ito yung last na room na pinag-istehan ko, hindi to ganito eh. Mas malaki to actually, mas maluwang siya. So, may ganyan, may sofa na ganyan, 2 bed. Of course, meron siyang pa-table dyan, may Bible. Always sa Bible. Lahat ng hotel merong Bible. Ayan. Tapos, dito din yung mga lagayan, parang, 2 water. Ayan, yung coffee. Bawal ako magkape for now. Walang kape-kape for today's video. Hindi ko alam kung anong klaseng tea. Baka pwede tong peppermint tea at saka yung chamomile tea pag mag-iinom ako ng hot drink. Kasi bawal talaga. Pinagbawal sa akin ang kape, maaasim, mga ganun for 5 days kasi nag-take ako ng gamot. For now, ito yung bathroom nila. Ayan, i-vlog ko na rin. Ayan. So, simple lang. Ayun, shower. Actually, mas malaki tong room na to sa mga naistehan ko. Hindi ko lang alam kung bakit, pero parang mas wide siya, mas malaki. So, ayan. Okay. Outfit for today. Gagala tayo. Punta tayo ng Mall of Asia. Yan na yung damit natin. Ang init dito, grabe. Kung alam nyo lang yung init, nakakapaso talaga siya. Kaya ingat tayo. Inom kayo ng maraming water. And then, ano pa ba yung dapat? Water and then sunscreen. Ayan, huwag kayong lalabas ng sobrang init.
nang walang payong, ganun. Ay, marami nagsiswimming doon, oh. Ayan sila. Hello! Ayan, okay. Mag-ready inom ng water and we will go. Nandito na ako sa Mall of Asia. Actually, kanina pa. Duman ako sa Watson. May nabili ako. Hindi ako makapag-vlog dun. Yung mga sales lady. Tanong ng tanong, ano po yun? Ganon. So, ayan. So, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ikot-ikot lang tayo. So, nandito ako sa clothing area ng SM. Pero kanina pa, nakabili na ako. So, alis na ako. Ayan, pakita ko na lang sa inyo yung mga nabili natin. But anyway, kakain muna ako bago ako bumalik ng hotel. Kain muna tayo mga kalalabs. Nag-order ako ng salad. Tapos pasta. Parang tanda na yung in-order. Pero i-take out ko na lang siya pag hindi ko siya naubos. Ayan, kain po. Ito naman yung aking carbonara. Ayan, salad and then pasta. Pero kakaiba yung nila dito, no? Noodles nila. Unang tingin parang noodles ng pangalan nito yung ramen. Ayan, kain po. Masarap siya actually yung salad. Try natin to kung masarap din ba siya. Small portion lang din pala siya. Akala ko malaking portion. Kain. Nakabalik na ako dito sa hotel, mga kalalabs. So, ayusin ko lang ulit yung gamit ko. And then, maghihilamos. And then, matutulog na ng maaga. Kasi maaga yung flight ko nga eh. So, kailangan ko magising ng around 2 a.m. So, it's almost 6 p.m. Siguro mga around 7:30 ganyan. Matutulog na ako. So, may mga nabili ako sa SM Mall of Asia. So, pabili ako ng mga underwear na suin. Kasi ito talaga yung paborito kong panty. Suin. Diba? Sa dalawa, tinanggal ko na sila sa ganito. So, binilan ko si Nicole, binilan ko din yung sarili ko, diba? So, ayan. Wag na tayo mag Victoria's Secret. Di naman nakikita yan. Charis. So, tanggalin ko siya para yung space ng luggage ko is magkaroon pa ng, alam mo yun, space. Kasi medyo marami yung ilalagay ko. So, sana magkasya siya. And may mga nabili din ako sa Watson. So, bumili ako nitong lotion na to, oh. Kasi maganda tong lotion na to. Isa lang naman. Lotion ba tong nabili ko or yung Hindi, lotion. Lotion. Hindi sila nakasale ngayon. Kasi pag nagsisale to maganda. Last time nagsale dalawa to na nasa around 500 yata. Yun ngayon kasi mas siya. Mas mahal siya. Nasa 400 isa yata. Hindi ko na maalala. And sabon, of course. Kasi gusto ko yung sabon nila. Ayan. Gusto ko to. Bumili din ako ng Lux Organic na pang acne patch kasi may malaking dyan. Ayan laki-laki pimples. Tapos ilalagay ko to sa legs ko at sa likod ko habang natutulog. And may mga nabili akong facial mist, Lux Organics din. Of course yung pang yung amoy-amoyin mo pag nasa biyahe ka. Nakabili ako nito, BLK, ito yung bilin ni Nicole. Ayan siya, SPF tsaka yung lip tint. Hindi ako makahanap nung yung O2O na brand kasi maganda sana yun. Tsaka affordable. Nakita ko sila sa TikTok. Kaso nga lang, hindi ko na nabili kasi wala na akong time. May nabili pa ako dito ng mga damit. Saka ako na-i-haul yung mga iba, yung mga nabili ko dito na iuwi ko sa Canada. So, for now, I'll be packing all my stuff and magre-rest na. Sobrang long day today. Kasi nga, diba, less than 7 hours yung biyahe ko kanina, papunta dito sa Manila. Tapos, diretso pa ako sa Mall of Asia. So, magpapaano sana ako, papalinis sana ako ng kuko.
Ayan o, papatanggal ko na lang sana to kasi mahaba-haba na siya. Ayan o, nasira na nga yan eh. So, iniisip ko patanggal ko siya dito. Pero, wag na. Tanggalin ko na lang sarili ko. Or, merong ano dito, merong pangalan nito, merong salon or malapit dito sa amin na sa amin talaga. Dito sa hotel na naglilinis ng kuko. So, kung di pa ako masyadong pagod, uupo lang naman yun. Diyan lang sa may likod nitong hotel na to. So, magpapalis na ako dito kasi mas mura kaysa sa Canada, di ba? Yung kuko ko lang sana yung sa paa, tapos ito papatanggal ko na lang. Tapos, ipagpapahinga ko muna yung kuko ko para hindi siya masyadong maging manipis. Kasi, pag always ka naglalagay ng gel sa kuko mo, is, magiging manipis, tapos, masisira-sira siya. So, kailangan ko pagpahingahin yung kuko ko. Ayan, oh. Diba? Ang ganda pala ng kuko pag mahaba, no? Pero, humahaba lang siya pag, yung tumutubo na siya ng bongga. Ayan, oh. Hindi na siya magandang tignan. So, ayun. Okay, mga kalalabs. Mag-impake na po ako. Sana po ay na-enjoy nyo yung, short vacation natin dito sa Pinas. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi dami ko iniisip. Ang daming mga nangyari na hindi inaasahan. Tapos, ayun. Yun pa, yung may mga nangyari pa na kakaiba. So, hindi ako nakapag-focus. Pero huwag kayong mag-alala kasi babalik naman ako ulit dito sa Pinas. I'll make sure na makapag-vlog tayo ng bongga that time. So, yeah. Ayun, na-miss ko na ulit sila Tantan, sila Papa. Si Papa, alam nyo, minsan. Si Papa kasi meron siyang makulit na moment na. Yung parang makulit siya talaga. Yung makulit na makulit. Tapos, meron yung moment na minsan makikita mo parang nahihirapan siya huminga, ganun. Pag lagi namin siya kinakama, okay ka lang. Kasi sobrang init, 'di ba? So, ayun. Pinapunta namin siya sa bahay ni Jessica for now kasi yung apartment na nirerentahan namin is medyo mainit doon, walang aircon. So, si Jessica, medyo maluwag yung bahay niya. Tapos, may aircon. Tapos, kung nainitan siya, doon siya sa aircon. Pero, si Papa kasi, hindi rin okay sa aircon talaga na yung talagang sobrang lamig kasi naninigas yung kamay niya. So, mas okay doon, sabi ko, mas okay doon kasi meron kang lalakarin, pwede kang mamasyal, like walking, exercise. Kasi yung nirentahan namin is medyo, hindi siya lumalabas kasi nga, walang masyadong galaan doon sa labas. And may mga kapitbahay, ganun. So, sabi ko, konting tiis na lang, sabi ko, makakalipat ka din sa bago mong bahay. So, ayun. So, minsan, pag naggaganon si Papa ko, yung, alam mo yung kahapon, kagabi yata, hindi ako nakatulog kasi iniisip ko. Tapos, yung nakakalungkot kasi pag aalis ako, pag dumarating ako, happy ka. Pag umaalis ka, siyempre malungkot ka kasi parang iniisip mo, aalis na naman ako, ganyan. Pero, normal na maramdaman natin yan, di ba? Kahit nasabihin nyo na lagi ako umuwi, may moment talaga na, siyempre, ang layo-layo ng Canada di ba? So, hindi siya ganun kadaling, parang kadaling umuwi anytime na parang mabilis. Swerte lang namin mga kalabs, hindi pala swerte, blessed kami kasi anytime pwede kaming umuwi na parang ganito, uwi ako ng ganito, uwi ako ng Pasko, uwi ako ng ganyan. So we are super blessed and nagpapasalamat kami sa biyayang binigay sa amin ng Panginoon. And of course, kay Papa Dip kasi siya yung nagpro-provide nun para sa amin. So ayun, si Papa Dip at ako, meron kaming mga, pangalan to, plan. Example, pag aalis siya, kailangan uwi din ako sa Pinas, o ganyan, o kaya family vacation, mga ganyan. Kung napapansin nyo sa vlog, meron kaming family vacation, meron kaming dalawa lang, tapos meron yung time na ako lang, tapos siya lang, 'di ba? Kung napapansin nyo sa vlog. So, give and take yan, hindi siya pwedeng isa lang yung nagtitake nung opportunity na makapag-travel, or alam mo yun, makauwi sa Pinas, mga ganyan, diba? So, I am super duper grateful na ganun yung setup namin ni Papa Dave. So, thank you Lord naman sa blessing, diba? So, anyway, I'll be ending my vlog. Thank you all for watching. I'll see you all. Nabubulol na naman ako. I'll see you all tomorrow morning early, papuntang Hong Kong. Magle-layover tayo doon. Hindi ko alam kung anong plano ko. So, mag-hotel pa ako doon. Kasi, yung flight ko from Hong Kong to Vancouver is around 12 midnight ng, ano ba yon date?
April 27. So, 26 tomorrow, flying to Hong Kong, and then the next day yung flight ko sa sa Hong Kong, ay sa Vancouver. So, ayan, hilo-hilo na, bulol-bulol na si Mami Faye, kaya mag-end na ako ng vlog. Maraming salamat. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!